Okay. Actually, malinaw naman po talaga yung nakasaad sa konstitusyon. Hindi po yan trabaho ng Office of the Vice President. Pero in reality, because we're dealing with Philippine politics at ito po yung realidad ng ating politika, talagang ang mga kababayan natin lumalapit sa kahit sinong pwede nilang malapitan para humingi ng tulong. Pero alam niyo po yung trahedya ng ating sitwasyon. Alam niyo kung bakit? Kasi kung hindi function ng isang opisina, yung pamimigay ng burial and medical assistance, pero ginagawa niya at pinopondohan galing sa kaban ng bayan, nagagamit po ito sa tinatawag na patronage politics, kung saan na-establish po yung relasyon sa pagitan ng patron at saka ng kanilang kliyente. O ang tawag nila dyan ay clientelism. So nagkakaroon ng malalim na utang na loob yung mga tao na talaga nangangailangan understandably sa kanilang mga politiko. Yung epekto pag yung ating po mga institusyon ay napakahina. Ito po kasi ideal, no? Ito naman po talaga yung dapat. Alam niyo po kung ano? Kunwari ko nangangailangan ka, nagkasakit ka. Dapat ikaw mismo bilang isang parte ng pamilya, hindi ka man ganun kayaman o hindi mataas ang sweldo mo, dapat protektado ka kung sakali magkaroon ng sakit. Ikaw o yung pamilya mo, dapat hindi mo iniisip na saan kaya akong ospital pupunta. Wala akong pera. Dapat libre. Kaya nga dapat matibay po at malakas ang ating PhilHealth system. Pero meron po diyang problema. Alam po natin. So, ideally, kung matino ang ating gobyerno, ang ating kalakaran sa ating bansa, kung ikaw ay ordinaryong Pilipino na nangangailangan ng tulong, medical, lalapit ka sa health center, matutugunan yung pangangailangan mo. Kung mas seryoso yung pangangailangan mo, pupunta ka sa ospital. Pwedeng tertiary. Tapos, kakaroon ka ng karampatang atensyon. At gastos po yan ng gobyerno dahil dapat gumagana po yung kanilang social services dahil pinopondahan po natin yan ng ating mga buwis. Pero ang realidad po dito sa ating bansa, sa Pilipinas, napakahina po ng ating mga institusyon. 'Di ba? Marami po sa ating mga kababayan umaasa po dun sa tulong ng politiko o endorsement. Miski yung politiko, hindi naman galing sa bulsa niya yung tulong na binibigay niya. Diba yan ang problema natin sa AKAP? Kahit sinasabi ng DSWD na mahigpit ang kanilang kalakaran or patakaran pagdating sa AKAP, i-search nyo lang po sa Facebook, sa social media. Isang katutak po yung mga kongresista na ang kakapal ng muka. Naglalaki po yung kanilang mga tarpaulin, kanya-kanya po silang speeches sa tuwing nagkakaroon po ng payout ng AKAP, ng TUPAD, o ng AIX. Miski iba, nagpapakute, sinasabi, hindi po galing sa amin yan. Galing po ito sa buwis na binabayad nyo. Ang tanong ko naman sa ganong hayop na politiko na yon, bakit ka nandyan? Ba't kailangan mong umepal? Bakit kailangan mo magsalita sa entablado tuwing nagkakaroon ng pamudmod? Siyempre sasabihin nila, kasi tumulong kami sa pag-identify ng mga tatanggap ng ganitong klaseng tulong. Hindi naman kailangan yung tulong nyo Kaya namang gawin niya ng DSWD Kaya namang gawin niya ng DOLE. Kasi meron naman silang database. Ang totoo, sa prangkang usapan, ume-EPA lang kayo. Doon sa mga DDS na nanonood dito, kanina ko pa nababasa yung mga banat ninyo, no? Nakita nyo, ang tinututukan natin dito, issue, yung problema. Hindi lang si Sara Duterte. Dahil nagko-komentaryo po tayo dito sa napakaseryosong problema ng political patronage, hindi natin maiwasan na banatan din itong mga makakapalamukha mga kongresista na ito. Kanina lang may nagpadala sa akin ng video. Merong isang kongresista tumatakbo sa ibang posisyon. Aba, Diyos ko po. Nangangako ng salapi. Sabi niya, pag nanalo ko, ngayon pa lang, wala raw uuwing luhaan. Lahat sila magkakaroon ng pera. At kung manalo raw siya at saka yung mga kasama niya, baka doble, triple yung tatanggapin nila. Hindi ba vote buying yon? Pero syempre sa patakaran ng COMELEC, sasabihin, hindi pa naman kasi start ng campaign period, hindi pa yan vote buying. Pero alam niyong vote buying po yung nangyayari, di ba? Kaya napaka-ridiculous ng ating sitwasyon. So yung issue ng political patronage, issue po yan sa lahat ng politiko. Actually, karamihan. Siguro 99.9%. So, yung issue natin dito sa mga kongresista at ngayon yung mga senador
na nagkaroon na lang allocation para dito sa AKAP, ayuda para sa mga kapusang kita. Diba nagkaroon sila ng 5 billion allocation dito sa current budget. Ang issue natin dito, patronage. Masyado kayong mga epal at pinalalabas nyo na yung tulong na yan galing sa inyo. Yun ang pinalalabas ninyo. You're trying to gain credit for something that comes from taxpayer money. Hindi naman sa inyo yan eh. Ganon din dito sa Office of the Vice President. Hindi naman niya trabaho na mamigay ng burial and medical assistance. Ngayon, nung nag-post siya na sinasabi, wala ng pondo para sa ganyang tulong sa 2025 budget, di ba? Sabi niya, we are sorry for the inconvenience. Para nagpapaawa eh. Actually, mga ganong anunsyo, hindi siya yung simpleng anunsyo eh. May pitik yun eh. Doon sa administrasyon. May pitik yun sa mga kongresista. May pitik yung kay Bongbong Marcos. Parang ang mensahe doon, pasensya na kayo hindi ko na kayo matutulungan. Kasi hindi ko binigyan ng pondo eh. In the first place, hindi ka naman dapat bigyan ng pondo. Pangalawang punto, alam naman natin. Ito naman, Kaya kita niyo, di ba? Ang binabanatan dito natin yung mali eh. Hindi yung mga personalidad. Ito mga kongresista natin, yung mga senador, saka yung presidente, kaya lang naman nila dinefund itong Office of the Vice President. Hindi dahil they think that was the right thing to do. Ginawa lang nila yon dahil nag-away na si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Nabiyak na unit team. Wala naman silang pakialam eh. Hindi naman talaga ganun kalaking issue sa kanila kung anong tama o mali. Naging consequence lang na nagawa nila yung tama. Pero yung motibo iba. Dahil kung hindi nila kaaway si Sara Duterte ngayon, may pondo pa rin yan. May confidential fund pa rin yan. Kaya nga, di ba, nung nagkakaroon tayo ng mga diskusyon patungkol dun sa confidential fund, paulit-ulit natin pinapaalala dito sa maraming kongresista. Ang iingay nyo yun sa confidential fund. Pero nung magkakampi pa si Sara Duterte at si Bongbong Marcos, okay sa inyo yung confidential fund eh. Hindi nga kayo nagtatanong kung paano ginastos yan eh. Dahil nag-ibang ihip ng hangin, biglang nanindigan sila sa tama. Kita niyo yung hypocrisy. So lahat may mali eh. Kung napansin nyo, lahat may mali. May mali yung Office of the Vice President, may mali itong mga kongresista. Kasi ginagamit nila yan for political patronage eh. Ganun din naman sa Office of the Vice President, di ba? Nagkakaroon ka ng matinding utang na loob dahil nakakakuha ka ng ganung ayuda. When in fact, kung matino ang ating sistema ng pamahalaan, nandyan yung DSWD, nandyan yung DOLE, doon ka diretso para humingi ng tulong. Kung kailangan mo ng medical assistance, diretso ka sa ospital. Di mo kailangang magmaniklohod doon sa mga politiko natin. Kasi alam niyo, nakaka-insulto pa yan eh. Di ba nakaka-insulto sa mga kababayan natin yan? Nakakailangan ka ng tulong, kailangan po magmano sa politiko. Ang test ng isang matinong sistema, dyan sa mga local governments ninyo, yung hindi nyo na kailangan lumapit sa barangay captain, sa mayor, sa mga councilor, sa congressman, sa governor, vice governor, bukal. Hindi nyo na kailangan yung pagbumuka ng mga politiko na yan. Make them irrelevant. Make them disappear. Ibig sabihin, hindi ko sinasabi mawala sa balat ng mundo. Sinasabi ko lang, doon sa proseso, dapat behind the scenes lang sila. Ginagawa na rin tamang polisiya at mga proyekto. Pero sa implementasyon, back off na kami. Tigilan nyo na yung pamumulitika.